queen of all media na si Kris Aquino nagdiriwang ng kanyang ika-53rd birthday ngayong araw ng February 14, kasabay nga ng kanyang kaarawan ngayong araw ay may malungkot din na ibinunyag at ibinahagi si Kris Aquino sa publiko tungkol sa tunay na kalagayan ng kanyang kalusugan ngayon. Sa talk show ng GMA Network na Fast Talk with Boy Abunda ngayong hapon ay live na nakausap ni Tito Boy si Kris Aquino sa pamamagitan ng video call. Ani Kris ay obligasyon niyang ipaalam sa milyong-milyong publiko at tagahanga na patuloy na nagdarasal sa kanya ang tunay na estado ng kanyang kalusugan ngayon. Ayon kay Kris Aquino ay hindi na umano bumubuti ang kanyang kalagayan at nadagdagan na naman umano ang kanyang autoimmune disease at naapektuhan na din ang kanyang puso na siyang pwedeng maging dahilan upang anumang oras ay pwede siyang atakihin at ma-stroke. Kwento pa ni Kris Aquino ay mapanganib umano ang dada ang 6 na buwan dahil dito umano susubukan ang huli at panibagong gamot sa kanya na bihirang ibigay sa mga pasyente at kung hindi umano tumalab ang gamot na ito ay maaari itong maging dahilan ng iba't ibang sakit at komplikasyon. Gayunpaman ay patuloy pa din na humihingi si Kris Aquino ng panalangin. They're classifying it as an autoimmune mixed connective tissue disease. Falling under that boy is either SLE or lupus na mas kilala, or it could be rheumatoid arthritis. May iba pa raw sakit si Kris na nakakaapekto naman sa kanyang baga. Ang hypertension pala hindi lang sa puso. It's my right lung, boy. Nakita nila na meron na akong maliliit na nodules at tama. Meron mga, parang kung ito yung lungs ko, parang may mga scratch marks kang makikita. Okay. Parang may mga sugat na. You have this persistent dry cough at nagkaroon ako ng adult onset, meaning ngayon na matanda na ako, ngayon ako nagkaroon ng asthma. Ang mga sakit daw ni Kris ay may epekto rin sa kanyang puso. Napaniwala niya ay dahil may heart problem din sa lahi ng kanyang father's side. Sa Lunes daw, i-a-admit siya sa ospital at may mga susubukang gamot. The next 6 months are crucial. Yes. In the quickest way possible, ano ang mangyayari sa susunod na 6 na buwan? On Monday, papasok ako sa ospital at may susubukan kaming biological na gamot. Kung hindi ito tumalaboy, I stand a very strong chance of having cardiac arrest. As in, pwedeng in my sleep or kung ano man ang ginagawa ko, pwedeng tumigil na lang yung pagtibok ng puso. Sa huli, nagpasalamat si Kris sa lahat ng taong nagdadasal at patuloy na sumusuporta sa kanya. Alam ko na bawat araw, especially now, birthday ko pa, pahiram na lang to ng Diyos. Binigyan ako ng bonus. So, whatever days are left, kung ano man ang natitira, it's a blessing. But I really want to stay alive. Nagpasalamat din siya sa matalik na kaibigan at sa pamunuan ng GMA Network. I want to say thank you also to you for making this happen. Thank you to Mr. Duavit and Miss Annette and everybody in GMA dahil kayo ang nagbigay sa akin ng venue para ma-explain sa mga tao kung anong nangyayari. Gagawin daw ni Kris ang lahat para humaba pa ang buhay para sa kanyang mga anak na sina Joshua at Bembi. Nagbilin din daw ang kapatid niyang si Viel bago siya sumalang sa interview. I hope may nag-ayos sa iyo. I hope bis kang okay dahil ayoko na kaawaan ka ng mga tao at ayoko matakot sila na ililibing ka na. Okay. No, I refuse to die. Okay. We hear you, Chrissy. Yeah. Yes, talagang pipilitin ko because ang next my next chapter is